Hi guys! Kumusta kayo? So today, ang aking vlog ay ako ay magra-wrap ng tawag dito, present para sa aking hubby kasi magbe-birthday na siya. So, siguro to nakita nyo naman to yung binili ko noon na yung Ray-Ban. So, ibabalot ko siya ngayon. Ito pala yan din kasi yung warranty niya. Ito yung galing sa biyanan ko. Pinadeliver dito. Sabi ng biyanan ko, balutin ko na lang daw para oh my god, sana hindi kami nagkapareho. Balutin ko na lang daw. Kasi in-order nila online yun. Saka ito yung ticket pa na binili ko sa kanya. Yung sa anak ko, sabi niya online niya online game, binili niya. Hindi ko alam kung ano. I don't know this one. Meron din akong in-order pala, hindi ko nakita yan. In-order ko siya yung double-sided tape para sa damit. Yung kung minsan, di ba, gusto mo yung pag nagsusuot ka ng tube lang siya, gusto mo ng tawag dito, hindi natatanggal o kaya yung bra mo gusto mo naka-stay siya ng ganun lang. So, here, bumili ako. Actually, dalawa. Okay. Hindi ko nakita yun, nasa box pala yun. Hinihintay ko, kala ko hindi pa dineliver. Nakuha ulit, baka mamaya meron pa. Papel. Okay, wala na. So, ito yung isang board games na binili ko sa kanya. Kasi nung nasa UK kami, sabi niya sa akin, bilhan ko siya nito. Sabi ko, pag-uwi na lang pag-uwi na lang natin ng Hong Kong. Yun. Tapos yung bumili ako kanina. Pang-wrapper. Actually, hindi kami masyadong bumibili ng mga ganito. Kasi minsan may mga paper bag na. Kaso, syempre mga online delivery, alam mo yung box ng Amazon ang mo dyan. Bibigay mo nakabox sa Amazon. Para may naman, kahit pa paano. May thrill naman yung regalo. Paano ba maganda? Kasi siya hindi ako masyadong magaling sa pagbabalot. Hirap magbalot. Ayoko sa lahat yung nagbabalot ng regalo. So, minsan pagagandahin mo, tapos pag binuksan sisirain lang. Kaya ako minsan sinasabi ko ayoko yung binabalot yung regalo ko kasi sayang lang yung pera pambili ng pambalot sinisira lang naman. Yan, wala akong makita, hindi ko alam kung nasan yung sellotape namin. Kasi yung anak ko, pag ginagamit niya, hindi binabalik kung saan niya kinuha. Kaya madalas nagbubuisit ako. Ayoko na wala ako sa mood maghanap. Kaya mo na nga, ito na nga lang. Basta importante, madikit lang sila. Yan. So, tulad nga natin ito kasi masyadong malaki. Yan. Yan, so baliktarin na natin. Yan. Paano ba ito? Ay, hindi pa siya pantay. Wait. Hayaan na nga yun. Hindi naman nakikita yan.
Bira lang kami tawag dito. Naggawa na nito ngayon yung nagpabalot-balot pa. Yung asawa kasi usually dito na lang yan binibili sa Hong Kong. Bira rin siya order online. Ako nag-order ako online kapag wala akong mahanap dito sa Hong Kong na yung mga pang-regalo. Sa online. Pag Christmas nga, kung pwede lang wag nang balutin yung mga niregalo kasi hindi naman sa nagiging kuripot ako, kaya lang parang nagiging na yan sa environment na lang natin kasi dami ng mga tawag dito binubuksan na regalo. Parang naman kasi mahal na nga yung pangbalot. Tapos tatapon mo lang. Sisirain tapos tatapon mo. Ito nga lang magkano na to. Umabot na to ng yung pangbalot na to. Kasi pag bumili ka naman ng mumurahin, madali naman mapunit. Habang binabalot mo pinabalot mo pa lang, punit na. Di bumili ka na lang na medyo mahal, matibay naman. Yan. Kaya lang puro naman reklam. Kaya mas maganda talaga ngayon kung magbibili kayo sa shop. Sabihin nyo pang regalo. Sila na mismo magbibigay ng ng paper bag o minsan babalutin nila. Pero depende rin sa shop. Okay, isa pa. Parang nakikita pa eh. Yung mga kasama ko nga sa trabaho pag gano'n nila mga regalo, yung mga lang namin doon sa school, yung mga ginagamit namin. Oh, yan. Oh, diba? Walang kaarte-arte yan. Ganyan lang yan. Hindi naman kasi importante kung ano yung kulay ng ganda ng pambalot. Ang importante dyan, yung laman ng binalot. Yan. And then, the next one, ito small lang kasi ito. Mamaya ko na ito. Ito yung sa mga biyanan ko. Saan ba ito in order? Amazon ba ito? Hindi sa Amazon. Hindi ko alam saan yung order. Anyway, yan. Ba't gawin? Yan sa kanya. Balutin na rin natin. Ang ganda. Dati, binibili ko dyan sa asawa ko dati. Pag birthday niya. Minsan pa, kahit wedding anniversary namin. Kasi yung asawa ko mahilig sa cheese. Alright? Mahilig siya sa... Ano yun? Vegemite yata yun. Ang ginagawa ko, bibili ako ng basket. O kaya may yung mga maliliit na boxes. Babalutan ko lang sila ng ng mga papel. Papagandahin ko lang. Pupunuin ko ng cheese yung mga paborito niyang pagkain. Kaya lang siyempre, di ko naman ginagawa lagi yun. Minsan lang, minsan birthday niya. Pero hindi naman every birthday niya. Punuin ko ng cheese yun. Pupunuin ko ng tawag dito, Vegemite. Ano yung mga paborito niyang kainin. Pinupuno ko yung basket na yun. Nagugulat na lang siya. Noong una natatawa siya Sabi niya, ano ba klaseng regalo to? Kasi, alam niyo, sa totoo lang, ang asawa ko ang pinakamahirap bilhan ng regalo. Tuwing tatanungin mo siya, sasabihin niya, wala akong kailangan.
Ano, ilabas nyo lang ako. Kain lang tayo sa labas, yun lang. Siyempre parang ang pangit naman. Tapos pag siya naman, ano, mahilig yan siya magregalo. Pero pag siya reregaluhan mo, lagi siyang, wala siyang kailangan, hindi niya kailangan, yung mga ganun. Hindi kagaya ko pag tinatanong niya sa akin, anong gusto mong regalo sa birthday mo, or wedding anniversary natin, or Christmas. I have a list like this. Maybe longer than that. Ganyan. Tinatanong niya kung ano yung regalo ko. Sabihin mo. Pero ngayon kasi pag Christmas parang ano na kami, medyo lalo na kami sa pag-regalo ng marami. Iaano na lang namin kung ano. For example, kung ano yung cellphone, yung mga ganun, kasi na may kailangan ng cellphone. Kailangan ng baguhan ng cellphone. Laptop, yung mga ganun. Yung mga sobrang mahal, pero kahit isa, dalawa lang yung doon mga regalo namin. So, hindi kami nagre-regaluhan na ng gaya ng dati na, oh my God, yung gilid ng Christmas tree, parang parang pang isang barangay. Lalo nang maliliit pa yung mga mga bata. Sa bagay, sa mga bata naman, bumibili kami ng mga laruan yung pa isa-isang, kagaya ng anak ng lalaki nung maliit pa siya, mahilig sa mga cars. So, bumibili ako ng pa isa-isang cars, tapos binabalot ko para marami lang siya tingnan. Ayun. Yan guys, tapos na. Oh, di pa pala. Ito pa pala. Wait lang naman. Tinan mo to. Tinan nyo to. Ang mahal nito. $100 bili ko dito. Isang ganito. Hindi ko lang kailang to. So, ayan nyo naman yung Sarmang peraso lang. Kapag Christmas, nakakailang gift wrapper talaga ako. Dami. Kasi malalaki yung binibili. Pag malalaki na yung mga binibili, malaki rin yung kailangan. So, yan guys. Tapos na. Nabalot na. Yeah. Ang ganda naman eh. Gusto ko yung kulay niya. Pati. Ang ganda ng kulay. Ayun. Sana magustuhan niya yan. Kaya sa birthday niya magdi-dinner lang kami. Magdi-dinner kami. May parating na bagyo. Sana hindi bumagyo. Okay, so kaya ako magluluto ng sweet potato. Ito yung sweet potato dito. Magluluto kasi ako ng sweet, tawag dito. Fish and chips. Wala akong nagustuhan na, hirap naman ito. Wala akong nakitang potato pang bake. Kaya ito na lang yung binili ko. Nagawa ko ng fish and chips sa kanilang dalawa. Para sa aking mag-ama. Ayan. Ganda ng sweet potato nila, orange na orange. Parang yung damit ko. Okay, so tapos na. Ayan. Mga straight sila. Ayan. Ganyan yung paggawa ng chips. Actually, asawa ko mas gusto niya yung wedges style. Ayan. Tapos, ito yung gagawin kong fish fillet, gagawin ko siyang chips para mamaya. So, timplahan ko muna itong potato ko. Timplahan ko muna bago i-bake. Yung oven naka-preheat na. Ito yung
Okay, ready to go. Okay, lagyan natin ng 25 minutes. Okay. Okay, meanwhile, ako ay maghuhugas muna.